4.1.1 Officials of the Bureau, Districts, Collectors, Deputy District Collectors, Police Officers, Agents, Inspectors, and Guards of the Bureau. Sinasabi rito na ito ay tumutukoy sa mga empleyado ng Bureau of Customs tulad ng mga collectors, police officers, agents, inspectors, at guards. Sila ang responsible sa pagpatupad ng customs laws, pagkolekta ng tax, at pagpigil sa smuggling para masiguro na legal at tama ang pagpasok at paglabas ng goods sa bansa. 4.1.2 Upon authorization of the Commissioner, specifically name organic officers and members of the Armed Forces of the Philippines or AFP and National Law Enforcement Agencies or NLEAs. Ibig sabihin nito, kapag pinayagan o inaprubahan ng Commissioner ang mga official at member ng Armed Forces of the Philippines o AFP at National Law Enforcement Agency o NLEA ay pwedeng tumulong sa mga operation ng Bureau of Customs. Ginagawa ito para mas mapalakas ang pagpapatupad ng batas lalo na sa mga kaso ng smuggling at iba pang illegal na gawain sa Bureau of Customs. 4.1.3 Officials of the Bureau of International Revenue o BIR on all cases falling within the regular performance of their duties when payment of internal revenue taxes is involved. Dito naman ay tumutukoy sa mga officials ng Bureau of Internal Revenue o BIR na may karapatang kumilos sa mga kaso na bahagi ng kanilang normal na tungkulin. Lalo na kapag may kinalaman sa pagbabayad ng internal revenue taxes o buwis sa loob ng bansa. Sila ang nag-aasikaso at nagsisiguro na tama at legal ang pagbabayad ng tax. 4.2.1 Ito naman ay tumutukoy sa lahat ng lugar na ginagamit para sa customs operations tulad ng offices, warehouses, ports, airports, at iba pang pasilidad sa customs districts. Ang mga lugar na ito ay sakop ng kapangyarihang ibinigay ng Commissioner sa Bureau of Customs. Gayunpaman, hindi nito inaalis ang kapangyarihan ng mga LGUs, Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement agencies na gampanan ng kanilang tungkulin ayon sa batas. 4.2.2 All lands, seas, and air within Philippine territory, including bays, coasts, harbors, rivers, and inland waters, whether navigable or not from the sea, and any means of conveyance. Ibig sabihin nito, sakop ng kapangyarihan ng Bureau of Customs ang lahat ng lupa, dagat at hintutawid sa loob ng Philippine territory, kasama ang mga bays, coast, ilog at iba pang katubigan kahit hindi ito dinadaanan ng barko. Kasama rin dito ang anumang sasakyan o paraan ng transportation na ginagamit sa pagpapadala ng goods papasok o paglabas ng bansa. 4.2.3 Free zones provided proper coordination with the zone, postal facilities, and seaports. The Bureau shall enter into appropriate memoranda of the agreement with the agencies concerned for the effective performance of their respective mandates, including unharmed access to the premises given to authorized customs officers. Ibig sabihin nito, ang Bureau of Customs ay may kapangyarihan din sa mga free zones, postal facilities, at seaports. Basta may tamang coordination o pakikipag-ugnayan sa mga agencies na namamahala dito para mas maging maayos ang trabaho ng bawat agency. Ang Bureau ay kailangan gumawa ng Memorandum of Agreement o MOA. Kasama ang mga ito sa ganitong paraan, mabibigyan ng malayang access ang mga authorized customs officers sa mga lugar na ito para magampanan ng maayos ang kanilang tungkol. 4.3 Extent of police authority exercised by customs officers and deputized officers when duly authorized. 4.3.1 Exercise of power if seizure. Any person exercising police authority under the CMTA has the power and duty to seize any vessel, cargo, aircraft, goods, animal, or any other moving property when the same is subject to forfeiture or when they are subject of a fine imposed under the CMTA. Sinasabi naman dito na ang sino mang may police authority sa ilalim ng CMTA ay may kapangyarihan at tungkulin na kumpiskahin o i-seize ang anumang barko, eroplano, kargamento, produkto, hayop o iba pang ari-arian na maaaring mapasa ilalim sa forfeiture o kumpiskasyon. Ginagawa ito kapag ang mga ito ay lumalabag sa batas o may multa na ipinataw sa ilalim ng CMTA. 4.3.2 Authority to require assistance and information. Ibig sabihin naman nito, ang sino mang may police authority ay pwedeng humingi ng tulong o information mula sa Philippine National Police o PNP
Armed Forces of the Philippines o AFP, at iba pang national law enforcement agencies. Kapag kailangan para magsagawa ng search, seizure o arrest, tungkulin ng mga pulis at iba pang mga law enforcers na magbigay ng ganitong tulong kapag ito ay legal at naaayon sa batas. Bukod dito, ang Bureau of Customs ay dapat gumawa ng system para sa pagtanggap, pagproseso at pagbabahagi ng information tungkol sa pagpasok at paggalaw o paglabas ng mga smuggled o illegal goods sa loob at labas ng bansa. Authority to enter properties. Sabi naman dito na ang sino mang may police authority ay may karapatang pumasok, dumaan at magsagawa ng inspection o search sa anumang lupa, warehouse, store, building o structure na hindi ginagamit bilang tirahan. Kapag gigamit ng kapangyarihang ito, kailangang ipaliwanag agad ng authorized person kung ano ang step ng kanyang authority at ipakita ang written authority na galing sa commissioner. Pinapayagan din silang gumamit ng kinakailangang paraan para buksan ang gate o entrance ng isang lugar. Kung kinakailangan, basta ito ay ginagawa sa ilalim ng tamang sitwasyon at nakasunod sa batas.